So ato isgutan ang mahitungod ni katong pag-abot ni Jacob, di ba ni balik man siya dito sa kuan? Ni balik man sa yuta sa Israel gikan dito sa yuta ni Laban sa Karan. So atong mga niaging parsya nato ato man tong gikuandaan nga si Jacob is na asawa niya si Leah, si Raquel ug nakapuyo siya dito 20 anyo sa tela ni Laban. Nya ato na pong na topic atong niagi nga si Jacob ni decide nga mohawa na sa poder ni Laban. Okay, sa tungod sa rason nga nako na iyang pamilya. Nya dili na siya pwede makapuyo dito kan Laban tungod kay gidaog-daog na siya ni Laban tungod kay ang iyang sweldo giusab na. So moto nga nigawa sila sa tago, moto nga gikawat ni Raquel ang Teraphim, idol ni Laban. Moto nga wala masakpi kung kinsay nakatago apan nahimong tinunglo si Raquel tungod sa iyahang gihimo nga theft kang Laban. Tuod man hapit masakpan pero ang Hashem naghatag og paagi nga dili gito makita. Tungod kay kung makita to ni Laban nga naa sa kamot ni Raquel, then si Raquel maulawan. Si Raquel maulawan tungod kay syempre ug naa sa imong kamot ang kinawat di maulawan ka. So moto nga katong kuan pagkakawatan ni Raquel actually nagtangag to siya tunglo. Tungod kay sa pagsulti ni Laban nga gikawat ang iyang Teraphim, ang iyang gipasanginlan si Jacob, ningon si Jacob nga tungod sa imuhang kuan bisan kinsa nga nagkuha nga naasulod sa akong panimalay sa pagkatinuod lang mamatay. Moto nga si Raquel actually is dunay decree nga kamatayon. Pero medyo gidelay lang ni Hashem kay wala pa man mataw sa iyaha si Judah ug si wala pa si Benjamin mataw sa iyaha. Although si Judah si Joseph na ana pero si Benjamin wala pa nataw. So ang tunglo gihulat usa ihatag pero kailangan after na sa kamatay sa pagawas ni Benjamin. Okay? So dinhita magsugod karon sa diha nga niabot na si Jacob dito sa Eretz Israel. So when Jacob returned to Laban's house to Eretz Israel, he sent messenger to his brother Esau. Sa to pa syempre kay dugay nga panahon 20 anyo siya wala makauli dito sa Eretz Israel tungod sa kahadlok niya kang Esau. Moto sa panahon after 20 years nakauli na si Jacob. Naguna-una gyud siya padala og messenger dito kang Esau. He sent messenger to his brother Esau who lived in the land of Seir. Usa man ning land of Seir. Okay, kaning land of Israel is known in Arabic as Sibal Ash-Shara. Actually, kaning lugar ning Jibal Ashara is usa ni ka mountainous area kanang bukid kargadog bukid ba pero unya giingon dire kining gitawag og land of Seir is morning area between Dead Sea and Gulf of Aqaba. So sa iyang pagpadala og messenger dito, nagtugon siya sa iyang mga katabang. Kaya syempre, sa may buhaton siyang katabang. Jacob gave detailed instruction to his messenger. Jacob gave detailed instruction to his messenger as to how to deal with Esau. Syempre, mahadlok kung sila tanan kang Esau. Moto gitudluan ni Jacob gitudloan ni Jacob ang iyang mga katabang unsaon nila pagdeal kang Esau. Okay. Ningon si Esau, humble yourself before him. Pagpaubos mo kang Esau. Call him my master. Tawag siya nga my master. Then say to him, isulti kaniya kang Esau, you hate me on account of the blessing which you think I stole from you. Siyempre, maingon man, kisa may inyong amo. So, ang ipatubag daw sa iyang mga katabang, nasuko ka sa usa ka butang nga nagtuo kang gikawat gikan nimo. Mo na ipasunti niya sa iyang mga katabang. Ang amo agalod nga si Jacob bless, gipanalanginan sa iyang amahan, and granted the dew of heaven and the fatness of the earth.
siya ang naghatag ana, wala na niya pangayo kundi gihatag na ni Yitzchak kang Yakob. Pero ang iyang panalangin, fatness og Diyo, ang katambok og ang ulan. Mao gipanalangin, pero unsa may gihatag? Dili ka dapat masuko tungod kay ang gipanalangin ni Yitzchak kang Yakob is wala pa naabot. Unsay nang ilang nadawat ang gipanalangin, fatness kanang katambok og ulan, pero unsay niabot? Ay possess oxen, asses, and donkeys. Unsa may relasyon sa panalangin ani nga gihatag kang Jacob o kaning mga mananap, di ba wala? Nga naman tungod kay ang gitawag og katambok is naghisgot na sa abot sa yuta. Ang ulan magamit pud na diha sa yuta. Pero ang gihatag sa iya is mga mananap. So ayaw ka bala ka, mao na gusto nilang i-emphasize kang isaw, ayaw ka bala ka isaw. Kaya ang ipanalangin sa makagagahom kang Jacob is wala niya madawat, wala pa niya madawat. So why therefore do you hate my master? Ipatugon niya siyang katabang, ano masukong makasakong master? Nga ang gipanalangin gani mismo sa iyang amahan sa iya, wa pa gani siya katilaw. Tanawa unsay naan niya, di ba ang kadato sa mananap? Pero ang panalangin sa iya, gihatag sa amahan nga si Yitzchak is ang katambok sa yuta ug ang ulan. Halimbawa, panalanginan ko, igsuon ming Carlo, panalanginan ko nga makabaton ko gwapa nga mga anak. Nya nilakaw kog layo, pag uli nako ang akong dala kadato. Ang ngayon ba si Carlo magsilos ako nga kadato ang ako ang dala. Ang gipanalangin sa among amahan is makaanak man ko mga gwapa. Nya wa pa man ko anak, kay ulitaw pa man ko. So dili siya dapat masuko. So ingon ana ang kaagi ni Esau. Iana ang gustong ipalusot ni Jacob sa iyang katabang nga isulti dito kang Esau. I possess an ox, donkey, sheep, servant, and maid servant. Kining mga butangan ni nga gisulti niya, I possess donkey, oxen, sheep, maid servant, and maid servant. Duna na siya kanang lalong nga implication. Duna na siya, wala na siya gisulti diri nga wala lay meaning. Ngano man, tungod kay si Jacob, naingon siya, I have Joseph. Kinsa man na si Joseph? Who compared to an ox? Si Joseph is compared to an ox. I have Yesakar, who is likened to an ass. Sa ato pa ang gimingan ni is mga anak. And who, with his Torah study, will win. And through Torah study, will win. Kasi Yesakar is, grabe man mo tunog Torah. Mo gani nga kato sa panahon nga, naglakaw na sila during sa exile nila, ang ga-support sa study ni Yesakar is si Sibulon. Nga naman si Sibulon is sailor man siya kanang mananagat ba? Kung sila kanang merchandiser sila, pinaagi sa ship. So biyahidor sila. Kaya wala man sila time mag-study og Torah. Moto siya nga, instead sila mag-study og Torah, mutabang na lang sila sa mga tao nga nag-study og Torah. Kaya ang blessing ana niya is dili lang sa nag-study og Torah, kundi hasta sa nag-support sa pag-study og Torah. So gibuhi nila aron gibuhi nila si Yesakar para si Yesakar makapokus sa pagtuon sa Torah. Kay sa pagtuon sa Torah, whatever the blessing nga madawat ni Yesakar or matudlo ni Yesakar tungod sa iya pagtuon sa Torah is apen sa blessing si Sibulon. Tungod kay ang kaliwat ni Sibulon mo ay nagsuporta para si Yesakar makapadayon pagtuon sa Torah. Mo na nga dili na siya sala nga musuporta ka og mga Torah scholar. Dili na siya sala. O tungod kay nahitabo na siya sa unang panahon og gitugutan na siya ni Hashem. So I have sheep. Ingon si Jacob, I have sheep. Kinsa man ang sheep? Ang sheep nga giingon ni Jacob diri is ang katawhan sa Israel, the faithful Jewish people who follow Hashem like sheep. Nanong sheep man? Ang katawhan sa Israel. Yes, tungod kay ang katawhan sa Israel isaray guyuron. Sunod na tanan. So kaning pag-ingon ni Jacob og na ako'y sheep, actually ang Israel ang giminan niya. Tungod kay ang Israel asa guyod isa to atanan. So among my descendants will be a maid servants. So katong giingon niyang maid servants o main servants is kapareha ni David.
And the maid servants niya, ang asawa ni David, si Abigail. Who with their great holiness, nga naghatag kang David og usa ka dako kaayong pagkabalaan. So kanang kaliwat ni Jacob, mao'y makapaluya kang Esau. Mao ganito kabantay mo ato ni aging gisgutan nato ato ni aging Sabado nga nagkursunada na si Jacob ug uli kay natawo na si Joseph. Na naman tungod kay naa sa quality ni Joseph nga lupigo niya si Esau. So Jacob instructed his men. Isugo man niya, di ba? Yung mga katabang pag-abot niya sa Israel, padala siyang messenger pero iyang instruction ang daan. Ningon siya, explain clearly to Esau that if he seek peace, kung sa'y pasulti kang Esau, kung mangita kag linaw, I will give you peace. But if you want war, I will give you war. Ngisog naman sa salig naman siya, kaya na naman si Joseph. Kung sa'y sulti ni Jacob sa mga tao, explain clearly to Esau that if he speak peace, I am ready for peace. But should he want war, I am ready for war. Ngisog na si Jacob. My camp is strong, and we pray to Hashem who fulfills our request. Kusga ng akong mga tao, og nag-ampo mi kang Hashem, nga ang Hashem kanunay naghatag sa among mga pag-ampo. So the messengers departed, but later returned. Medyo nahadlok ang mga kuan eh. Medyo nahadlok ang mga katabang. Gani ang katabang pagsulti ana ni Jacob gisulti pagani, how can you send us to Esau? Usa ipadala minimo kang Esau? Balaka sila. What? You will send us to Esau? Jacob's men objected. Isupak niya mga tao ana. Unsay sulti siya mga tao, we are afraid to face him. Si Jacob wala nahadlok pero ang iyang gisugon ingon, we are afraid to face him. So unsay sulti ni Jacob, do not afraid. I will ask the angels who meet us when we entered reach Israel to march in front of you and protect you. Okay, kinumdum ta ato ni agi natong gisgutan. Unsa ganito nga sa dihang niabot si Jacob diha sa Eretz Israel, nakita niya nga duna day nisugat niya diha sa pultahan sa Eretz Israel nga 600,000 angels. Diha pa niya na diskubrihan nga naa po day angels nga nag-uban sa iyang panaw nga 600,000. Diha pa niya na diskubre. Mao tang gisgutan nato ni agi natong gisgutan nato ni aging kuan pagtuon nato nga dunay two camps of angel nga nakita ni Jacob sa pag-abot niya didto. Katong nag-uban-uban siya ang panaw, samtang nagpuyo siya didto kang Laban, 600 angel day gabantay sa iya ha. Unya sa pag-abot niya gisugat pud siya sa laing another 600,000 ka mga angel. Didto sa Israel. So ingon giingnan niya yang katabang kay nahadlok man. Giingnan niya yang katabang nga ayaw kahadlok kay akong ingnon ang akong mga anghel. Akong ingnon to mga anghel nga nagkuyog nako. Do not be afraid. I will ask the angel who meet us when we entered Eretz Israel to march in front of you and protect you. Aron bantayan mo, aron maprotektahan mo. Siyon sila kabalaka no. Hadlok mi kang Esau. Yun sila. So mo to nga human og sugoan niya, nilakaw na ang mga messenger. So the messenger departed, but later returned with disheartening news. Ilakaw niya ni balik nga naay dalang balita. So you acted in a fraternal manner towards Esau. So man ka di ay nga di ba day maayo tong imong pagpakikatubang sa una. Mao to report sa iyang mga messenger nga gipadala. So niingon dayon si Jacob nga, paminaw ninyo, ingon nga igsoon, maayo ka ito inyong gibuhat sa inyo ha. Nga balitaan mo mga dili maayong butang. Ipag-abot ni Laban, lahi man dayon ang balita, kato ako igsoon, kuanto, kawatan to blessing. Kato ako igsoon, kawatan to birthright. Puro ana ba, puto di balik in taon mga katabang. Kuanto grupo gadi ganam si Esau nimo kay maot pa putoy kag gibuhat di iPod. Unya, usa tubag ni Jacob? Unya, paminaw nimo, ingon nga igsoon min duha, maayo ka na yang gibuhat. Nga dugay mi ngawa magkita, unya sugaton mi niyang
Istorya nga, ingon ana. So niingon ang mga katabang, he is still the wicked Esau. So ang Esau nga imong gibiyaan dinhi sa Eretz Israel, 20 anyos ang nilabay, maulang gihapon ang Esau, ang iyang kasuko, naglagot-lagot. O sa tubig pa, gabukal ang gihapon ang dugo ni Esau makadungog sa pangalan ni Jacob. So, he is coming out to meet you with 400 men of generals. So, ang gidala karon ni Esau kay si Esau, nagdali-dalig uli ito kay si Esau is nag-prepare na di ay og war bato kang Jacob o ang iyang gidala is 400 ka general. Wapay labot mga sakop. He is coming out to meet you with 400 generals who are all generals of war. 400 men who are all generals of war. Puro mga anak ng kaaway. Halap ka. Sa kisa di madlok. So it is a mistake to send messenger to Esau. Esau had been occupied with his own affairs and might not have noticed Jacob's return. Nga naman busy unta si Esau, unta siya kabantay nga naabot si Jacob. O yan, kikipadalan ng messenger. Now, Jacob had attracted Esau's attention. Karon napansin ni Esau si Jacob. And as a result, he was coming out to fight. Karon, kay nakabalo na si Esau nga naa si Jacob, paingon na siya dire aron makig-away with 400 generals of war. Isa ka general, pila kay resyo ana. Bibo ang away ani, kani istoryahan ni Bibo ang away. Makita na to dire giunsa ni Hashem nga napildi nila ni 400 ka general. Oh, nainindot kayo nga istorya ani nga giunsa nila pag-away ang 400 generals. Sayon ra kay nila gipildi ang mga sundalo ni Jacob. Agya na to na unya, dili na ako naunahon para thrilling. Gipildi si Esau. Pildi. Sayon kayo, murarag mga statwa nga gipang tigbas-tigbas, gipang kuhit ang mata, gipang ato lang kuno niya, giyon sa to pagpatay sa mga Israelitas ang mga sundalo ni. So, Esau's rage had calmed down. Ang kasuko ni Esau nawala na unta to, nagkalma na unta ba sa panahon nga 20 anyos mo niya makita si Jacob. But when Jacob messenger appeared before him, it was rekindled. Napukaw. Hana ana pod. So ana si Esau. So when Jacob heard that Esau was coming out, so sa dihang nasayra ni Jacob nga naana pod si Esau, paingon na didto to do battle against him. He was so intimidated wa mahiluna si Jacob. Kinsa ba kay mahiluna nga andala 400 ka general of war? Kana po ni tapon. 400 ka general of war, pero ay kabalaka kay naulawan ni karon si kuana ni Esau. Maulawan ni siya ni. Dagang bigay sa generals. When Jacob heard that Esau was coming out to battle against him, he was so intimidated, and his body became as soft as wax. Mura siyang nanglambot ba? So, oy, paingon na si Esau dire. Nagdala pag yun siya ka ng 400 ka general of war. So, tama to nga word, yo. Mura siyang nang lupaypay. Nang lumo. So, ingon ana ang gibati ni Jacob. He was not only frightened. Hadlok siya. Dili lang kay hadlok. He was not only frightened of the thought of being killed. Wala lang siya mahadlok nga makapatay siya, mamatay siya. Ang usa nga gikahadlokan po ni Jacob is basig makapatay siya mga inosente. Siyempre, basta na battle na magay pinatyanay. So, posibleng mapatay ka, niya dili po na imposible nga makapatay po ka. Ang iyang gikahadlokan, nahadlok siyang mamatay, nahadlok po siyang makapatay siya. So, true, Hashem had promised to guard him. Tinuod nga si Hashem na ay saad niya. Nga, ang saad niya is, I will guard you to all your ways. Ang saad ni Hashem, nga bantayan ta ka sa tanan nimong mga dalan.
But Yaakov knew, nasayod po si Yaakov, nga dili itolerate ni Hashem, nga kung naay magkamali sa ginsakpan ni Yaakov, silang tanan, silutan ni Hashem. O nga, kay naaman po siya dagang sakop, unsaon niya pag-sure nga katong iyang mga sakop, walay mali. Di ba? Mahadlok si Yaakov nga, ang makagagawom na isaad na kung kaubanan ko niya. Pero ako po, nasayon po ko, nga kung ang makagagahom mag-uban ako, once ang akong mga sakop masayop bisag usa, ang makagagahom dili ginamauban nimo. Mao na iyang gikadlukan. Siya sure siya sa sarili nga wa siya sala. Ang problema iyang mga sakop. So nahitabo na sa panahon ni Pinkas. Di ba? Kisa ramay nakasala sa ilaha. Sa tibuok katawhan sa Israel, ang nagdala lang og babae dito sa altar is si Zimri. Pero ang gipatay at tibuok Israel. So ingon ana ang nahitabo dinhi maunay gikahadlukan karon ni Yaakov. Si Yaakov sure siya siyang sarili. Tungod kay tura learner gyud siya, tura scholar siya. Pero ang problema iyang mga sakop, how true ang ilang pagtuo ngadto kang Hashem. So sa promise ni Hashem nga bantayan dili makasiguro si Jacob. So what was more Yaakov thought? That Hashem might make Esau victorious because he possessed considerable merits. Ang giunaw na ni Jacob makadaog ko, tungod kay duna ko'y merits. Ang problema, yung mga kauban, yung mga messenger na may merits. The rage of Esau had come down in Jacob's absence. But when Jacob messenger appeared before him, it was rekindled. When Jacob heard that Esau was coming out to do battle against him, he was so intimidated that his body became as soft as wax. Mura siya. Tama tayo mo ang term, Jo, nga nanlumo. So he was not only frightened of the thought of being killed, but just as apprehensive that he might to kill someone in battle. Hadlok siya, basing makapatay po siya. So true Hashem has promised to guard him. But Yaakov knew that if any member of the camp had sinned, Hashem would not come into assist. Tuod nga na-promise ang mga gahom nga mag-uban nila. Pero once gani usa sa ilaha nga naay sala, ang makagagahom dili na mutabang nila. So mao to ang nahitabo sa panahon ni Pinkas. So he had honored his father. Ingon siya, nagtahod ko sa kong papa. And according to the Torah, that whoever honor father and mother, he has a long life. So dili ko mamatay aning girahan eh. Because I have a long life because I honor my parents. So Yaakov wives noticing his pair cried out. So sadihan nakakita ang asawa ni Yaakov nga mga asawa ni Yaakov nga medyo na alanganin si Jacob. Murag hadlok si Yaakov. Nihilak ang iyang mga asawa. Kisa gani asawa ni Yaakov? Leah, Raquel, Bilha ug Silpa, mga anak na tanan ni Laban. Okay. Si Leah ug si Raquel isa ra inahan. Pero si Bilha ug si Silpa lain-lain og inahan. Pero kang Laban ra tanan. So igsoon sila sa amahan. So nihilak ang iyang mga asawa pagkakita nga murag naalanganin si Yaakov. Wala ba kakabalo? Ningon niya mga asawa, wala ba kakabalo Yaakov nga nahadlok mi anang Esau? Esau was intended to marry Leah. Pero dili si Leah gusto kay nakita niya nga si dili pit mga asawag Esau. So kabalo ba ka? Jacob, ingon niya mga asawa nga nahadlok mi anang Esau. So why then did you take us away from our father's house? Nganong imong mi gikuha dito gikan sa panimalay sa kong amahan? Kabalo man jud kang nahadlok mi kang Esau. So Yaakov took 3 protective measure. Ug gikan ato si Yaakov nangandam ug doon na siya tulo ka butang nga giandam. Okay, unsa giandam ni Yaakov? Una, tifila, nag-andam og pag-ampo si Yaakov. Ikaduha niya ang giandam, sending a gift to bribe Esau. Tagaan niya regalo si Esau ug ang paghatag niya regalo silutan siya ani. Silutan siya ana. Ngano man, tungod kay ang pagdawat og bribe isala. Sala pud ang paghatag og bribe. Unya may sigutan nato na unsay silot niya sa panahon nga naghatag siya bribe. Ikatulo niyang giandam is
gearing for possible warfare. So giandam niya ang katawhan para sa gira. So unsa man gitawag prayer? Kani pag-ampo mo ning giingon ni Jacob sa dihang ni atubang siya kang Hashem, I know that your promise to assist me in contingent upon my worthiness. Kabalo ko nga ni naguban ka na ako tungod kay angayan ko nimong ubanan. I possess no merits. Wala ko'y makuha nako. Wala kay makuha nako. Ako na'y makuha nimo pero ikaw wala kay makuha nako. However, unworthy of all the truth and kindness you have displayed towards me. Dili ko angayan sa imong pagkamaayo nga gihatag nako. Sa ato pa makita nato nga si Jacob sa iyang pag-ampo nagpaubos sa tubangan ni Hashem. So the first time I crossed the Jordan, I was alone. Sa diha nga ni cross ko, ni lakaw ko, tabuk sa Jordan, ako lang usa. But now you have given me a family. Apan karon naghatag ka na akong pamilya, which comprise two camps. Nagibahin ako sa duha. Oh. Deliver me from the hand of Esau. Luwas ako gikan sa kamot ni Esau. And let my deliverance, ug tuguting ang imong pagluwas nako, maoy mahimong ilhanan nga ikaw magluwas sa akong mga kaliwa. In a similar way, from the hands of the oppressors. Diha mismo sa tubangan sa akong mga kaaway. So maunay pag-ampo ni Jacob kadto kang Hashem. Nag-prepare siya sa pag-ampo. Tungod kay kabalo ang si Jacob nga ang iyang pag-ampo pagadunggo na siya ni Hashem because he is worthy enough to heard the prayer. He is worthy enough to heard by Hashem. So you have ordained in your Torah. You have ordained me in your Torah. Niingon si Jacob kang Hashem. That the mother animal may not be slaughtered together with its young. Imo kong gitagaan og tura, og ako ning gidawat, og diha sa imong tura nag-ingon, nga dili pwede ihawon ang anak atubangan sa inahan. Og karon nagatubang mi sa isa kang Isaw, nga anda mo ihaw sa imong mga anak. Anda mo ihaw sa ilang mga inahan, atubangan sa ilang mga anak, mga anak andam nilang ihawon, atubangan sa ilang inahan. Pusa luwas sa mi, gikan aning mangingihaw nga si Isaw. Kung pananglitan imong patyo ng isa ka camp, tuguting ang isa makaikyas. Mao na pag-ampo ni Jacob. So wala lang si Jacob nag-ampo, but he also instructed each of his son to join him in prayer. So wala lang si Jacob nag-ampo, kundi iya pong gidasig ang iyang mga maidservant, ang iyang mga anak, nga muipon siya sa iyang pag-ampo. Jacob's tipila was immediately answered by Hashem. So gidungog diretso ang pag-ampo ni Jacob. Although he only discovered that later, that on the basis of Esau's report, wala siya kabalo, si Jacob nag-ampo nga luwason siya. Pero wala siya kabalo nga ang makagagahom nagpadala di ay og sundalo, ang makagagahom nagpadala og mga anghel nga nagkatawang tao ingon nga mga sundalo didto sa kaliwat ni Esau. Ipauna na gira wa pa kabalo si Jacob. Sige siya ang puluwas sa mi pero wa na to ana rito. Nagira na. Hashem sent a group of angels in the guise of armored soldier to strike out at Esau's troop and intimidate them. Kanang murag litokon sila, murag kanang hadlokon sila. So para maalanganin si Esau, gipadalhan og mga sundalo ni Hashem, gipadalhan ni Hashem og sundalo si Esau para muaway, para mahadlok siya kang Jacob. Pinagtuo siya nga kang Jacob tong mga sundalo. So ang giandam ni Jacob is tipila, pag-ampo. Ang ikaduhang giandam ni Jacob is sending gifts. Padala siya mga kanang mga regalo. Ay katulo is nag-andam siya sa giragyon. So dinita sa regalo. Giunsa niya pag-andam sa regalo. So Jacob put together an expensive gift to appease Esau. Nagbahin siya og kanang mga regalo kang Esau para mauli-ulian si Esau. Kay giunsa niya? Unsa nga mga regalo? Gold, silver, and jewels. So he also collected 1/10 of his animal to give his brother. So ang iyang mga mananaptanan, ibutang lang natog na ay mga
1,000 ang 100 iyang gilain. Kay 110 pero dili 1,000 ha kay linibo man ang iyang mga mananap. So para dali kwenta 1,000 la tuig nganlan. Utan na to 10,000 iyang mananap o ang 1,000 gigahin para ihatag dito kang isaw. Doon na lay problema. Dunay problema. Okay. He also collected the 10 animals to give his brother Esau, since he had neglected to give 1/10 of his possession to Hashem. Kung sa problema, nganong kailangan siya maghatag kang Esau og 10? Tungod kay doon na siya isaad na maghatag siyang ikapulo kang Hashem, pero wala niya tumana. He delayed his promise. He delayed his promise. Oh. Since he had neglected to give 1/10 to his possessions to Hashem, he had not give them to Esau instead. So, wala siya naghatag kang Hashem. Instead, dito niya kang Esau ihatag. So, kung ikaw ang Hashem, so may bation mo. Wala in yun. Oh. As Yaakov assembled the animals, the healthy ones leave. Only those with some blemish remained at his disposal to give to Esau. Naglain siya. Butang nato 1,000 yang gilain. Karon ang problema ron, kay ang mananap nga iyang gilain katong mga healthy, nihawa man po dito sa iyang gilain. Halimbawa, si Johnny muhatag kang Jenny og kanding. Ang kanding ni Johnny nga gihatag kang Jen, nanguli kang Johnny. So yung anang nahitabo, lain siya 1,000 nga mananap. Ang problema, ang mga healthy, nanguli. Ya asa man tong kuan, asa man tong usa may nabilin. Ito mga masakiton na. So unsa man to niya, masakiton man to. Makita man niya og magdunga na sila og adto dito. Oh, naa sila teknik nga gibuhat. So ang iyang teknik nga gibuhat, he commanded his men space out the herbs. Kani gamay man ang kuan, so nang 1,000 niya ibutang nato 500 ang may glawas ato. Di uli ang 500 kang Yaakov. Ang 500 mo nabilin, unya, mugamay, unya, makita pa niya puro daot. So, giingnan niya yung katawhan nga, space out, tagaig lugar, ayaw na siya dunga naghatag tanan. Tagi-tagi paghatag. Ano? Space out the herb, showing Esau only one flock at a time. Isa lang sa ipakita, taod-taod na po isa. Taod-taod na po isa. Taod-taod na po isa. Para magbukang, daghan. Daghan, oy, una na pilaing grupo nagabot. Daghan na, oy, ana na pilaing grupo nagabot. So, ingon anak, kay kung kasahon nila gatag, niya makita tong puro to daot. So, dako sila problema. So, after seeing the first herd, he will be under the impression that he received the entire gift and will then be surprised by another. Nagto siya, wow, napoy regalo. Abi niya, mora to. Uy, naanopoy lain. Uy, naanopoy lain. So, ma-amaze siya. So Yaakov commanded his servants in charge of leading each of the cattle. So isa ka tao, isa ka cattle. Tanawa unsa kadaghan ang sundalo ni isa ka cattle, isa ka sundalo. Para magmukhang daghan ba? Iyang instruksyonan iyang mga sundalo, when you meet Esau and he ask you, kinsa man na? Mangutana, panalitan daw mangutana si Esau, kinsa na? Para kang kinsa na? So moingon dayon ang iyang mga tao, gikan ni kang Yaakov nga amuang para ihatag sa among master nga si Esau. Unsay ikabagamit nga word? Gikan ni kang Yaakov nga ipahatag sa among master nga si Esau. So kung ikaw si Esau, unsa may imong bation? Nga gitawag kag master sa ulipon sa imuhang mga kalaban. So nagunaw na siya, surrender na dahil sila. So medyo maapis gyud og maayo si Esau. Tanawan teknik. So dinhi giingon man to ganina nga nganong nakahatag siya kang Esau tungod kay wa siya naghatag kang Hashem. So giingon dinhi, one who does not give to Hashem will have give Esau instead. A person's income is determined on Rosh Hashanah. Mao gani ingon ana ka importante ang Rosh Hashanah. Tungod kay ang imong income is tibuktod is makagad na sa Rosh Hashanah. If he fails to give an appropriate amount of tzedakah, that money will be deducted by Hashem and he will live to spend it on the other newly acquired
expenses. So, kung wala ka makahatag kang Hashem, wala ka makahatag og sidaka sa ubang tao. Katong sidaka nga i-portion unta nimo sa lain tao is ibawas to sa imong panginabuhi. So mo less ang imong kita tungod kay nabawasan man sa kan appropriate unta nimo nga ihatag. So ingon na kay importante ang sidaka. So Hashem ask Yaakov. Ngutana na si Hashem kay say nakadaghan siya, daghang kay gibuhat si Yaakov para maapis si Isaw. Nakapangutana ang makagagahom kang Yaakov. Niingon ang makagahom kang Yaakov, why do you humble yourself before nganong magpaubos man ang kaanang klasiha sa tao nga dautan man na? Unya gitawag man na nimo siya master. So nitubag po si Yaakov, master of the universe. I have flattered them. Ako lang ang gituyo para maapis siya. I must flatter this wicked man so that he does not kill me. Aron dili ko niya patyon, ako na siyang palami-lamian lang para di ko niya patyon. Hashem said, since you humiliate yourself, since nagpaubos na kang Isaw, calling him my master, ako kang taga-ag silot. Unsa ihatag silot? 8 times, I will grant him 8 kings among his people. Si Isaw, gitaga-ag 8 kahari sa iyang kaliwat. Tungod lang atong gibuhat ni Jacob nga medyo nagpaubos siya kay para maapis si Isaw. So tungod sa pagpaubos ni Yaakov kang Isaw, gigrant hinuon ni Isaw nga magkaroon og 8 kahari sa kaliwat ni Isaw. So mao na siya. So unsa na ang ato na take up? Una gani pipila, ikaduha bribe, gift, through bribery, ika-upat is warfare. Okay, unsa man ni warfare? Ngandam makigira. Oh. So Yaakov wisely clothed his entire household with white garments. Ayang tanang katawan gipasanina niya puti tanan. Oh. Even on he ordered everyone to hide a sword under his cloth. So tinuod bisan nakaputi pero giingnan niya pag anda mo og kanang espada dinha likod sa inyong mga sanina. He divided his household into 2 camps. Tunga niya sa duha, saying, if Esau will attack, smite one camp, kung attack si Esau sa usa ka kampo, sigurado gyud makasibat ang isa. So ana ang ihang tuyo. So Yaakov requested Hashem, let this be a sign for the future whenever Esau's descendants smite one camp, let the other one escape. So kani tungod ani nahitabuan ni nahimo na ang prophecy ni Yaakov nga kung duna sa umaabot na panahon nga kaliwat ni Esau nga musmite sa iyahang kaliwat, tuguti nga ang first kung imong itugyan, pero tuguti nga ang pikas is makasibat. So what's transpired between Yaakov and Esau? So may kalainan nilang duha of significance for us in exile. So may kalainan nilang duha o baghisgutag exile. Okay. Ang kalainan nila is teaching them how to deal with the nations. Ang mga katawhan sa Israel makat-on unsaon pagdeal ang laing nasod. Di ba nagkatag sila? O tungod ani nga exile ang mga Israelitas or ang mga 12 tribes is makat-on sila unsaon pagdeal ang mga nasod. Kay kung dili sila makamaumudil, awayon sila sa nasod kung asa sila adtuon. Asa sila tuwa. So it is therefore important for Jewish people to study this parsha in order to learn from Yaakov's example. So mo kini nga parsha Bayislat is importante gid ni nga tun-an sa mga Hudiyo aron ang mga Hudiyo makat-on unsaon nila pagdeal ang mga Gentile every time nga naa sila diha sa gawas sa Israel. So, we should be prepared to resort to tipila. So, mo nang giingon dila ang ilang nakatunan nga kinahanglan mahimo sila mainampuon, mahimo silang manggihatagon ngadto sa Gentile. Igay katulo, kinahanglan andam sila nga sa panahon awayon sila sa Gentile, mahimo silang andam. So, similarly, although we must imitate Yaakov by praying. Naingom si Rabbi Bikaya ngadto sa mga Hudiyo. Although atong sundugon si Yaakov nga mahimong mainampuon, nevertheless, undertaking military action against the Gentile is not allowed. Okay.
Although gitugutan sila nga mahimo silang mainampuon taliwala sa mga hintil, although gitugutan sila nga mahimong maghatag og mga gift sa mga hintil para di sila wayon, pero wala sila suguang og naa mo sa ubang mga nasod supaka ang gobyernoan ng mga nasura. Mao na kung asa mga Hudiyo nga nasod dapat mosunod yun sila sa balaod kung asa sila dapit-an ng mga nasura. Kung naa sila sa Pilipinas, then they should follow the rules sa Philippine government. Aron dili sila awayon sa Pilipinas nga gobyerno. So mao na ang ilang nakatunan. While they are in exile, nakatun sila paghalubilo sa bisan unsang klase sa tao. Okay? So before the meeting with Esau, Jacob hid his daughter Dinah. So gadulong na sila. Iyang gitaguan ron iyang anak na si Dinah. Okay, unsa gani na si Dinah? Anak ni Leah nga ito. Tungod kay lalaki man ta na si Dinah. Pero tungod sa pag-ampo hangyo ni Leah nga ihatag na po ng lalaki dito kang Raquel. Moto nga ang nigawas nga ikapito nga anak ni Leah is babae, si Dinah. Dinah means to judge. Pareha sa pangalan nga Dan. Dan. So parehag spelling. So mao na nga pareha silang meaning, pareha silang kuan, judgment. So iyang gitaguan si Dinah. So the wicked man might set his eyes on her and take her from me. Hadlok si Jacob nga kuhaon ni Esau si Dinah. Pero niingon ang Hashem, you did not want to perform an act of kindness toward your circumcised brother and give him Dinah in marriage. Glikay ka nga makuha ni Esau ang imong anak na si Dinah, although si Esau is tuli. Sa pagkatinuod ang imong anak na si Dinah mahimo ng asawa sa mga walay tuli. Actually si Dinah is dako kaayo gamit kung iyang maasawa si Esau. Tungod kay si Dinah is kuyaw sa greatness sa pagkamatarong. Kuyaw siya kanang kuan ba? Power to convince. Nya maayo ang kuan ni Dinah, maayo ang panagawi ni Dinah. Dala niya si Esau. So kaya niyang kuan si Esau nga maapis si Esau. Mabutan si Esau. Pero tungod kay iyang gitaguan si Dinah, moto nga ang katungod ni Esau nga mag-usab na wala. Moto reklamo na po si Esau. Gikuhaan ako nimo pagkamaguwangan, gikuhaan ako nimo blessing, gikuhaan ako nimo asawa, karon imo na po kong gikuhaan nga makakuha kog higayon nga makatisyo pa. So Dinah was so great that she might have inspired Esau to do teshuvah. It is the woman's influence which direct so mo na nawala kang Esau. So daghan na kaayo kanang mga butang nga kamahayan ni Esau. So Jacob and his household crossed the river Yabok. So samtang padulong sila dito kang Esau, nitabok sila kanang sapa nga ginganlan og Yabok. And then Jacob returned alone to see if he had forgotten anything. Sa to pa sa pagpanaw nila paingon kang Esau, nakatabok sila sa Yabok, sapa sa Yabok. Ibalik pa gyud siya dito sa ilang balay. O si Jacob nibalik pag siya sa iyang balay, kay basi na siya nalimtan. Dili, sa balay nila dito sa Eretz Israel. Nakaabot naman siya sa ilang balay sa Eretz Israel. Usa siya nagpasugo, nga pahibala si Esau, nga na anak ko. O gusto siya glinaw, din taga anak ko siya glinaw. Gusto siya tamok, taga anak ko siya tamok. So, ang nahitabo karon, paingon na siya kang Esau, nibalik pag yun. Hindi ang dakong krimen pagbalik. So nganong nibalik si Jacob? Tungod kay ang bisan unsa kagamay nga butang nga iya sa usa ka tsadik is nagtangag na siya og kanang honesty kay na-acquire niya ang iyang butang tungod sa gitawag og honesty. Mo siya dili siya mosugot nga naay mabilin didto. Tungod kay katong butang nga to nag-acquire to siya og kanang gitawag og honesty. Mahalaga niya. O mahalaga sa iya ha. Ingon na ang mga righteous nga tao. So on the other side of the river, Jacob meet a man. Kita siya tao nga kanapong manugwayay. Ang iya nakitaan, tao nga manugwayay.
og kanang karniro. Mura pug si Yaakov. He had heard of sheep and camels. He suggested to Yaakov. So katong taon ni suggest kang Yaakov. Unsay suggestion? Let me help you carry your belonging across me with mine. Kaysa pagtabok ko ta nila balik sa Jordan, sa Asayabok. And siya nga, Brad, naamag ko'y dagang kanding, na ako'y mga camel, ikaw, naapo kay dala, maayo ani, tabangi ko, kay paghuman tabangan taka, or tabangan taka, paghuman tabangi ko. So may tubag ni Yaakov. So let me help you carry your belonging across, and then you help me with mine. So in the flash of an instant, nakita ron ni Yaakov nga wala niya mabantay ba, nga nipasan ang tao. Oh. The stranger carried all of Yaakov's baggage over the river. Then Yaakov had to assist him. So karon mapugos ron si Yaakov ug assist niya kay giunhan naman siya tabang. So pag humagpasan sa iya, oh, ikaw na pud Brad, tabang ya pug ko kay human naman kog tabang sa imuha. So mapugos karon si Yaakov. So he shipped the man's camel across. So bila na siya sa camel atong tao. Then Yaakov had to assist him. So he shipped the man camels across, but when he returned, he found still more. Siya nga, bila siya camel dire. Nya, pagbalik niya, daghan pa man eh. Bira na po niya. Pagbalik, naalang giya. Butong niingon si Yaakov nga, majikiro ka daw, mura kang silaban no. Ano man, di man mahurot akong gihakot, ikapoy na ba ako? Ano man, 100 times daw si Yaakov nagbalik-balik. Ya ang iyang gihakot na alang gihapon dito. Ano pa sobra na yung tabang ko? O se shadow, di broma.